Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Nakikita niyo po sa inyong screen, no, yung title na ating pag-uusapan po sa gabing ito. Okay po. At kung maliwanag po ito na nakakaabot sa inyo po, no, malinaw ang pagkakakita niyo po sa akin, sa inyong mga Opo, screen. opo, Pastor. Naliw naman po. Okay po, no? Thank you. Okay, bago natin umpisahan po ito, tayo muna po sama-samang manalangin at magpakumbaba sa ating Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sama-samang mag-aaral ng iyong banal na salita sa mga oras na ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na banal, pakabanalin mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, na tinihiling namin sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na sa Jesucristo at sa patuloy na pakikipisag ng iyong Santong Espiritu. Ang kahilingan po namin, Ama, mangusap ka sa iba't ibang kaparaanan mo. At ang dalangin po namin na maging malawak, malalim, matayog ang kaisipang ipagkakalob mo sa amin upang maunawaan namin ng lubusan ang iyong banal at buhay na salita. At kung kami, Panginoon, ay may mga pagkukulang sa mga nakalipas na araw o isang linggo, na sa paningin mo at pagdinig, kami ay nagkasala, sinasadya man o hindi sinasadya, inihiling namin, Ama, na patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Sapagkat ikaw ay tapat na Diyos, nais namin na maging tapat sa iyo, dakilang Diyos. Gawin mo kaming karapat-dapat na makisalo at lubos naming maunawaan ang iyong banal na salita. At naniniwala kami na kumikilos ka sa buhay ng bawat mananampalataya sa iba't ibang pamamaraan mo, Amang banal. Kaya po, Panginoon, salitang amin pong pagtutuunan ng pansin, ipaunawa po sa amin ng Santong Espiritu. At ito'y mailapat po namin, lalo-lalo na sa buhay ng mag-asawa. At kung ano, Panginoon, ang magiging dulot nito, magiging bunga nito, ikaw po ang maparangalan sa buhay ng bawat mag-asawa, pamilya, o maging sa mga kabataan pa lang na nagbabalak na bumuo ng pamilya. Mailapat namin, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian, Ama. Salamat po at gabayan kami ng iyong dakilang presensya sa gabing ito. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Good evening po na magmuli sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Ano po, umaasa kami na kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan sa tulong at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Angkop na asal ng mga mananampalataya. Alam niyo po, ang Diyos, walang pagkukulang po. Pag tinitignan niyo po ang Biblia, talaga ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang kapamamaraan niya. Pamamaraan ng Diyos,
Kapag ka ang tao, pinakinggan niya, no? Just listen po, no? Listen carefully, obey, and follow. Ito po, yan po yung nakakapagbigay ng kaluwalhatian para sa Diyos. Na po, ang gusto niya po, sundin natin siya bilang Ama at tayo po ay tumatawag na Ama, Ama ko. So pag tinatawag natin ang Diyos na Ama, Ama ko, tulungan mo kami. Ang Diyos po hindi magdadalawang salita para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang tatawagin pa. Alam niyo po na naantig nga po yung puso ko kanina doon sa mga testimony doon sa grupo namin. Na po, iba't ibang istorya ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Yan po yung mga personal testimony po ninyo po at yan po ay napakinggan ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, napakinggan po yan ng Diyos. Makikita niyo po mamaya kung papaano nakikinig ang Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, i-voice, i-voice out mo sa Kanya. Huwag mong kimkimin. Gusto niya, sinasabi mo yung nadarama ng iyong puso. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Kapag ka nanalangin tayo, kung ano yung nakapaloob sa ating puso, sa ating isip, no, isinasangguni natin sa Kanya. At darating talaga ang tamang panahon. Yan po'y dinidinig ng Diyos. Mga kapatid, relax lang tayo, ano? At ating pong pagbubulay-bulayan ang angkop na asal ng mga mananampalataya. Concern po sa lahat ng bagay na po, maging doon sa pinipreach po ni Pastor Dante po. Yung mga nakaraang Sunday subaybayan lang po natin. At tayo po'y pagyayamanin ng Diyos. Lalago tayo, no? Bilang mga mananampalataya. Nag-grow tayo, tumitibay ang ating pananampalataya. Ando pa rin po tayo, no? Kung natatandaan niyo po, no? Doon sa aklat po ng Hebreo, no? Inimpiyasahan natin ang pananampalataya. Hebrew 11, 12, 13, 1 Peter, no po? Yan po, no? Ay tumatalakay sa ating pananampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Yan po yan. Babasahin ko lang po, no? Babalikan ko lang po yung 1 to 17 bago natin talakayin po yung nakaraan. Sabi dito, kayo namang mga babae. May instruction po, tanda natin na instruction ng Diyos. Tuntunin ng Diyos. Ipinag-uutos ng Diyos para sa mga babae at lalaki bilang mag-asawa. Okay? Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya sa papaanong pamamaraan dahil sa inyong magandang asal. Wow. Hindi na kayo magsasalita. Ipapakita niyo po sa inyong mga gawa. Dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Amen. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas, at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Ito po mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang panloob, ang inyong puso. Walang kupas na kagandahang asal. Yan ang nagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa.
tulad ni Sarah, no, paglalarawan po ni Saint Peter, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Biro niyo po yan, no? Tinawag niyang Panginoon. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Wow! Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip pagpalain ninyo sila dahil sa pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Hallelujah! Tingnan natin ang sekreto po ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Ako po, gusto ko po yan mga kapatid. Mapayapa at saganang pamumuhay. Okay, ito po ang sekreto Makita natin. Dila nila'y pigilan sa paghahabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Sikreto po ng Diyos yan, no? Para pagpalain at maging mapayapa ang ating buhay. Verse 11, ang masamay, iwasan na. At ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Talatang 12, ang mata. Tingnan niyo po ang Diyos Buhay ang Diyos po. Ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali man usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Talatang 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang, panatilihin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Huling talata po ng aking tinuran, talatang 17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Okay, babalikan po natin, no? Balikan po natin, mga kapatid. Ang number 1, diyan tayo po, no? Balikan natin, may instruction po ang Diyos, no? Maging sa mga mag-asawa. Concern po ang Diyos sa ating pamumuhay bilang mga taong pinaniwalaan ng Diyos na hindi nila nakikita. Naririnig lamang nila ang salita ng Diyos. Hindi po walang pagkukulang ang Diyos, mga kapatid, sa ating lahat. Lahat ang isip ng tao
ang puso ng tao, ang buong pagkatao at kaluluwa ng isang nilalang ng Diyos, nais niya po na ito'y baguhin. Although binigyan tayo ng laya ng Diyos, napiliin natin kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang tama at mali, at kung ano ang magpapasaya sa ating buhay. At pinapakita rin ng salita ng Diyos kung ano ang ang pagkaing makakabuti sa atin, mga kapatid. Pagkaing makakabuti, pagkaing makakasama sa atin. Walang pagkukulang ang Diyos sa atin, mga kapatid. Maaari pa siguro isipin natin at aminin sa ating sarili na ako ang nagkulang. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Yung isang nilalang, isang kaluluwa na umaamin ng lahat ng kanyang pagkakamali sa buhay. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya nga po tinatawag natin siyang Ama, no? Lahat ng iba't ibang uri ng pagpapala, biyaya ng Diyos, habag ng Diyos at awa ng Diyos ay ipinagkaloob niya sa mga taong pinaniniwalaan siya o sinasampalatayan niya sa kabila ng hindi nila nakikita physically ang Diyos, ang salita lamang ng Diyos. Para, tingnan niyo po, para kung sakali man dumating tayo sa tamang panahon na haharap tayo, mga kapatid, sa Diyos. At tunay naman na walang perpektong tao. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkakamali. Amen po ba? Lahat tayo ay sumasala, lahat tayo nagkukulang. Kaya gusto ng Diyos na sa pagharap natin sa tamang panahon, nang marinig natin ang salita ng Diyos, namulat tayo sa katotohanan. Talakayin po natin, no, kung ano po ang magandang asal ng katulad ng isang babae. Tungkulin ng babae. Tungkulin ng babae. Tingnan niyo po, ha. Kagandahang asal para sa kanyang asawang lalaki at sa kanyang buong pamilya. Makikita po yan, no? At nakikita po yan hindi lang ng asawang lalaki. Nakikita rin po yan, lalo na't naglalaki yan na inyong mga anak. Pagdating ng pagdating po ng takdang panahon niya na mulat na buo na ang kanilang kaisipan, nakikita nila ang istorya ng pagsasama ng kanyang tatay at ng kanyang nanay. Tama po ba? Nagiging role model sila na isang tahanan. Hindi nagkulang ang Diyos kung saan niya dadalhin na maayos na buhay ang bawat pamilya. Sabi po sa mga talatang sumusunod, ayon po kay San Pablo, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang. Tignan niyo po, no? Pag nagpapasakop tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, dapat din tayo magpasakop sa ating asawa. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kung nagpapasakop tayo, mga babae, mga asawang babae, ano? Sa Panginoon, nagpapasakop tayo sa ating asawang lalaki. Ang pamilya bilang individual na mga pamilya at ang iglesia na ating kinabibilangan. Hallelujah. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Respect. Wag po natin ha? Wag po natin ititwist, no? Wag natin babalik rin po ang instruction na sinasabi po ng salita ng Diyos. Gusto ng Diyos kung ano yung salitang
inilapat niya para sa mag-asawa, siyang sundin natin. Although may mga circumstances po na sinasabi nga po doon sa mga unang talata, ano po sa ating pag-aaralan, na meron pong mga mag-asawa na ang lalaki, na po hindi pa nila nakakasama, no? Narinig po natin sa mga testimonya po sa grupo natin, no? Hindi ganoon kasigla ang kanilang pagsambang ginagawa, no? Tuwing linggo o anumang mga iba't ibang gawain na ipinapatupad ng ating church, hindi natin sila nakakasama. Huwag po kayong malungkot. Ipapakita naman ni Saint Peter kung ano po ang dapat nating gagawin para po mahikayat natin, no, kung ang mag-asawa wala pa ang lalaki kay Kristo, o ang babae sa mag-asawa wala pa ang babae kay Kristo. Iba't iba pong istorya po ng ating buhay. Ang mahalaga po, iginagalang natin ang ating asawa. Ang asawa natin, mga babae, ang asawa nating lalaki. Kahit wala po yung sa paningin natin, no? Hindi natin nasasama sa ating pagsamba. Huwag po kayong mamblema, mga kapatid. Problema yan ng Diyos. Ha? Opo, alam ng Panginoon yan, hindi po nalilingid yan sa Panginoon. Hindi na ikukubli po yan. Okay, tuloy tayo, no? Hinihikayat ni Pedro ang mag-asawa sa mga sumusunod na mga talata. Tinutukoy nito ang kagandahang asal, malinis na pamumuhay sa pamamagitan ng mga gawa, isang estratehiya po, no, na inilapat po ni Peter sa kanyang liham. Ulitin ko lang po, tinutukoy nito ang kagandahang asal, malinis na pamumuhay sa pamamagitan ng mga gawa. Talatang 1, 2, buksan po natin ang liham. Kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Wow. Papakita niyo po, no, yung inyo pong kagandahang asal. Bukal na puso na walang kupas. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, ang mahalaga po, sa pamumuhay ng inyong asawang lalaki, ang mga kababaihan, sinusuportahan nyo nga po ang nais nila, no, sa inyong pamumuhay bilang mag-asawa. Huwag nyo pong, huwag nyo po siyang kokontrahin. Lalo na napakaganda ng kanyang plano para sa kanyang pamilya, ay huwag nyo pong kokontrahin. Pag alam nyo po na ikabubuti at ikauunlad ng inyong pamilya, huwag po ninyong kokontrahin, mga kapatid. Binibigay po na instruction po, no? Saint Peter. Bagkus, suportahan niyo po kung ito po'y nakakabuti sa inyo. Maano pa na, mapagtatanto naman po natin, no? Kung ito po'y makakabuti sa pamilya natin o sa mga darating pang mga anak natin, pag-unlad ng ating buhay, bagkus, suportahan natin. Yan ay napakagandang asal. Hindi natin sinasalungat. Kaya sabi ni Saint Peter, kahit hindi na kayo magsalita, andyan lalo na sa umaga, mga kapatid, hindi niyo po siya nakakasama sa church. Nandun na po andun na mga asawang babae, nandun na ang buong pamilya na nag-church every Sunday. Pero hindi na nakakasama ang kanilang amain. Mga kapatid, ipakita niyo po kung paano niyo sa sinusuportahan.
kung paano nyo siya ipinaghahanda sa umaga, lalo na from Monday to Friday na may trabaho ang inyong husband. Kahit may trabaho pa ang babae, ipakita niyo po yung kagandahang asal na ipinamana sa atin ng salita ng Diyos. At darating po ang takdang panahon, mga kapatid. Ang estratehiyang po ito, hindi na kayo kailangan magsalita sa kanila. Basta't ipakita niyo po yung wagas na puso, no? Kagandahang asal na dulot ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pag sinunod po natin yan, tingnan niyo po ang Diyos, yung favor ng Diyos. Kanino po ba ipagkakaloob? Di po ba doon sa mga taong sumusunod sa salita ng Diyos? Amen. Tuloy tayo. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Wow! Pambira, no? Baka naman po, kahit nasa bahay naman po tayo, mga nanay, payo lang po, no? Kailangan lagi tayong maayos sa ating pananamit, no? Hindi naman kailangan yung magarbo, eh. Basta lagi tayong mabango, maganda kung titignan tayo ng asawa nating lalaki. At lalong-lalo na sa ating pamumuhay, ang ating tahanan kahit napakaliit. Mga kapatid, basta't maayos at malinis ang ating pamumuhay, sapat na yan. Sundin lang po natin ang salita ng Diyos. At ang Diyos po ang magpapala sa ating lahat. Tinutukoy nito ang panlabas na ganda. Mas mahalaga, may magandang kalooban. Wow! Praise the Lord. Maganda ka na, panlabas. Mas lalo kang gaganda kapag ka ang kalooban ng isang tao ay nagliliwanag. Kapag ka kinakausap mo, no? Asawang babae po, o asawang maging asawang lalaki, na hindi pa po kasama ng bawat isang lalaki o babae, no? Na po, tignan niyo po, pag sinunod natin yan, alam niyo po, iba po yung may magandang kalooban siyang inilalabas ng ating labi. Di po ba? Habang sinasabi ko po ito, no, at tayo po ay mag-treasure, no, sa ating isipan ng iba't ibang magagandang mahalaga sa paningin ng Diyos na ginagawa ng asawang babae para sa kanyang asawang lalaki bilang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alas at mamahaling damit. Panlabas na anyo po ang binabanggit ni Saint Peter, no, para sa mga asawang babae. Sa halip, pagyamanin ninyo, paunlarin niyo po, ibig sabihin pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa. Tingnan niyo po, no? Mapayapang diwa. Likha ng maamo at mapayapang diwa. Bira, ano po sa pananaw niyo po yan, no? May kanya-kanya tayong pananaw, eh. Kailangan po pagyamanin natin yan, no? Kung meron tayo ng mga first year na pagsasama ninyo ng mag-asawa, isipin niyo po, balik tanawan niyo, baka may mga kulang ako na hindi ko nagagawa sa aking asawang lalaki bilang asawang babae. Baka hindi ko siya napaghahanda ng almusal, pagyamanin. Na po, pag narinig niyo po pagyamanin, ay i-apply na po natin, no? Pagluto na po natin siya ng itlog o ano man nandiyan nakatago sa ref, tuyo.
O pagyamanin po, tingnan natin, tuklasin natin kung ano ba yung gustong-gustong pagkain ng aking asawang lalaki. Tuklasin po natin, mga kapatid. At tignan niyo po, hindi na tayo magsasalita eh. Makikita yan. Naiisip yan, parang tayo din yan po, walang pagkakaiba yan. Ba, pambira, himala to ah. Baka masabi ng asawa niya lalaki sa babae, Lord, himala to nangyayari ah. Di ba? Napagtatanto po nila yan. No, ibig sabihin, nag-grow tayo sa salita ng Diyos. No, ina-apply natin, oo nga, may pagkukulang ako. Hindi ko man lang nabati ng happy birthday yung dati hindi ko binabati eh. Dati kapag anniversary hindi hindi natin nababati. Totoo po 'yan, nakakalimutan natin, no. Yan po ay magagandang asal no, na nakakubli po. Dapat po ilabas natin, no. Iniisip din po 'yan ng mga taong nakakasalamuhan natin, mga kapatid. Mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Hallelujah, Lord, tuloy tayo. Yan ang nagpapagandang ginawa nung unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. Mga babaeng banal, no, na tumalikod. At tignan niyo po ha, lahat tayo makasalanang tao. Mga babaeng banal na tumalikod sa kasamaan at tinalikdan ng paggawa ng kasalanan. Nagpakabanal po sila na umasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tunay na babago po sa atin mga kapatid, walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Kung tayo lang po bilang tao magsisikap sa pangsarili nating pamamaraan, hindi po natin kayang baguhin ang ating buhay, mga kapatid. Hindi tayo makakatalikod sa anumang kasalanan o anumang kasamaan na naglipana po sa mundong ito. Hindi natin kayang hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Kaya po mahalaga ang salita ng Diyos. Hallelujah, Lord. Nagbigay ng isang halimbawa si Pedro at pagsasalarawan po sa buhay ni Sarah sa lumang tipan. Ang kanyang naging halimbawa in verse 6. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Mantakin niyo po sa panahon nila po, sa panahon nila Sarah, Abraham. Makikita niyo po sa kanilang pamumuhay bilang mag-asawa. Kung papaano nila iginagalang, sinusunod ang kanilang asawa. Kaya ang tawag nila Panginoon. Ang bigat po ng tawag nila, no? Asawa mong babae, tatawagin mo ang asawa mong si Abraham ng Panginoon. Kayo rin, pag sinunod po natin, no, hindi man sa panahon natin na tawagin natin ang asawa natin lalaki ng Panginoon. Pero may mga pamamaraan po na pwede natin tawagin sila bilang paggalang at pagsunod sa mga mag-asawang babae at lalaki na tawagin nilang Panginoon ang asawa nilang lalaki bilang paggalang at pagsunod at suporta sa kanilang asawang lalaki, mga kapatid.
kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Now, tungkulin ng lalaki, tungkulin ng babae, may tungkulin din naman ang lalaki. At kung mabubuo ang isang pamilya, may tuntunin at tungkulin ng anak para sa kanyang mga magulang. Kaya po ang Diyos, ang tunay na bumuo, sinabi nga sa Genesis, no? Sa kanya lahat po nag-umpisa ang struktura po ng pamumuhay ng isang tao. Ang babae at lalaki at ang mga anak bilang isang pamilya. Sabi sa talatang 7, ano ang nararapat gawin? Unawain ng lalaki at pakitunguhang mabuti. Unawain, pakitunguhang mabuti ang asawang babae. Verse 7a, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina. Totoo naman po, no, na mas malakas ang lalaki kaysa sa babae po physically. Kahit po nauna pa yan sa lalaki na mabago ang kanyang buhay. Nauna pa ang babae na mabago ang kanyang buhay at naiwan ng lalaki. Mahina pa rin ang babae. Kaya po kailangang suportahan ng lalaki ang babae na talaga namang mahina. O nakikita lang natin yan, no, na parang ang kung magsalita yan, parang automatic na machine gun ang bibig, no? Tak, tak, walang tigil. Pero sa totoo lang po, mahina sila kaya nila nagagawa yan. Pag nakita ng mga lalaki, huwag naman natin pong salubungin. Hindi magiging hindi magiging maganda po ang kalalabasan ano po ng pagsasama bilang mag-asawa. Sa Ephesians chapter 5, beginning verse 25, 28, and 33b, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo. Tignan niyo po kung paano po pinagtitibay ng salita ng Diyos ang buhay ng mag-asawa po ng lalaki at ng babae. Ikinumpara niya po sa iglesia. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Yung pundasyon po, pinagtitibay po ito ng salita ng Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa iglesia, ang mga mananampalataya, binubuo ng iglesia ni Kristo. Ano po? Hindi po yung church ng iglesia ni Kristo, kundi po iglesia po ni Kristo. Verse 28, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Wow! Kung mahal mo lalaki, ako po lalaki, kayo po mga lalaki na nakikinig bilang asawa ng inyong asawang babae, kung mahal nyo daw po ang inyong katawan, tulad ng sarili ninyong katawan, ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Mahal mo, lalaki, ang iyong sarili, pakamahalin mo ang iyong asawang babae. Paano po ba natin minamahal, mga lalaki, ang ating katawang ito? Siyempre po, no? Siyempre po,
pinananatili nating malinis. Malinis panloob, tapat. Ika nga, ano? Malinis panloob, tapat sa kanyang asawang babae. Hindi lamang nakikita sa panloob, kundi sa mga ginagawa mo para sa iyong pamilya. Ulitin ko lang po, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. At yan po ang magpapaunlad sa atin. Sa ating isip, sa ating puso. At hayaan po natin na siya po ay kumilos, no? Huwag natin kokontrahin ang salita ng Diyos. Hindi po magiging maganda ang relasyon natin sa Diyos pag kinokontra natin. Sa totoo lang po, sinasalungat natin, no? Hindi po, wala tayong karapatan na salungatin natin ang salita ng Diyos. Yan po ang instruction na St. Peter para sa asawang lalaki na mahalin niya ng buong puso ang kanyang asawang babae. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Paulit-ulit po, no? 3 beses na inulit po sa mga talatang ito. Ephesians chapter 5. Kung mahal daw po natin bilang mga lalaki o tatay ng ating pamilya, ang ating mga asawa, kung gaano ninyo minamahal ang inyong sarili, pakamahalin nyo rin po ang inyong asawang babae. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit dapat gawin ito upang walang maging hadlang? Talatang 7. At sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Tingnan niyo po, mga asawang babae, no, yung mga nag-testify. Tingnan niyo po ang mag-asawa. At sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Tignan niyo po kung anong ginamit po. Anong ginamit na sandata? Ay, ayan na po, binigay na sa inyo mga kapatid. Pwede po ba ganito ang gawin natin ng mga asawang babae o asawang lalaki? Ha? Yung lalaki, halimbawa, wala pa sa Panginoon. Ang babae, halimbawa, wala pa sa Panginoon. Bilang magtatapos po tayo mga kapatid. Kapag kayo po ay nasa bahay, simulan niyo po sa panalangin. Encourage niyo po. Ano po bang tawag niyo sa inyong asawang lalaki? Darling, love, papa, sandali po. Sandali lang, halika. Sama ka muna, mananalangin lang ako. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po mga kapatid, at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagapal sa inyong mga panalangin. Encourage nyo lang po. Halika. Mananalangin lang ako, sandali lang. Dito ka lang sa tabi ko. Wow, sabihin mo na kay Lord. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, sabihin mo na kay Lord kung ano nararapat. Nang marinig niya ang iyong inahin, ang iyong panawagan sa Diyos. Mga kapatid, amen po ba tayo doon?
Ulitin ko lang po bilang pagtatapos at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Hallelujah. Ang Diyos po magpala sa ating lahat at lagi po tayong mag-ingat. God bless you all. Praise the Lord.